Dito naman, ay higit na tihamak kaysa pagsuway ni Adan. So, kagandahan loob ng Diyos sa Ingles, the grace of God. Yan, grace. Dito, kung ito yung pagsuway, dito po ay grace. Sa Tagalog, tama po pagkakatagalog. Magaling yung pastor, marunong pa kayo. Hindi po kasi, iba-iba po pagkatagalog ng iba eh. Kagandahang loob. Huwag nito kalimutan yung dulo. Grace of God dapat yan ng Diyos. Ano ang pinagbunga? Ano pa? Susunod pa yun. Offense of one, many be dead. Tama? Much before the grace of God and the gift by grace, which is by one man, has abounded into many. Diba? Ang hirap ng English mo. Katagalog? Kaya dapat yan eh. Sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na tihamak. Higit, it is greater. So, lagyan natin. Mathematics. So, lalagyan natin ang, tama ba yung pagkanang ano? Yan. Greater yun kaysa dito pinapaliwanag. Okay. Kagandahang loob ng Diyos ay higit na tihamak. Totoo nga nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, nakasulat na. Ngunit malaki ang karakter kaysa ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa naparamis pamagitan ng isang tao. Ayon na pala yun. 16. Ang kaloob ay higit na tihamak kaysa ibinunga ng pagsuway ni Adan. Ayon na rin pala pinagalan. Nagdala ng hatol na kaparusahan ng kanyang pagsuway, ngunit ang kaloob na dumating sa kanyang samaran pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran. Okay. Anong naging bunga nito? Equals? Ano dyan sa English? Equals? Ito, forgiveness. Ito? Oh, okay. Condemnation. Condemn. Putulin ko na lang po rito na po. Medyo mabigat ito. Ang nangyari kasi kay Adan dito, direkta judgment. Nung nagkasala siya, wala eh. May apugado pa nung time na yun. May mediator. So, ano nangyari kay Adan? Sakla pa rin. Diretso judgment ang ginawa. Layas kayo. Angel, pakibantayan nga yung gate para hindi sila makapasok. Sa panahon natin baliktad, sila nagkasala sa loob, pinalayas na punta sa labas. Only the Philippines, paano ito? Nagkasala sa labas, papasok sa loob, at mali. Natawa sister. Bakit nato nagkakasala dito, ipinapasok sa loob? Samantalang na nagkasala, minsan sira rin ang ulo ko. Minsan yung kasama ko sa loob. Para po talaga mag-abugas siya. Bakit? Sabi niya, kailan ko pinibilang ko? 63 na po kapag ako nag-abugas siya 8 years. 70 na po ako bago mag-graduate. Ginuloko ko ba? Bakit ba? Ako po'y nalilito sa batas natin. Pero mo nang una, nagkasala, nasa loob, pinalaya. Sa parang natin, baliktad. Nasa labas na, papapasawin mo ngayon mo. Dito, kumakain sila sa loob. Nung pinalayas, bala kayo sa buhay nyo. Kaya nga namatay sila dahil sila. Dito, nagkasala na, pagdating sa bilang papakainin mo pa. Talaga na bang tao? Diba? Saya-saya. Diba kahit baliktad, diba? Now, ulitin ko, ito kasi ang nangyari dyan ganito. Condemnation. Pag sinabi condemnation, judgment yan. Wala na. Layas. Out.
dito mga kapatid, yung grace. Ito na. Ano nangyari dito mga kapatid? Dapat, ang ginawa ng huling Adan, anong gagawin niya dapat? Ay, papalitan lang po. Anong gagawin? Papasok siya sa... Kaya pinanilulaan na ang Panginoon Kristo mismo ay yung tree of life. No? Kasi yung tree of life, nasa loob na mismo lang paradise. Kaya pinanilulaan siya yun eh. No? Mangyari dito, babalik siya sa paradise. Tama po ba? Hindi. Tama. Pakinggan ninyo ang usapan nila nung nakapako. Ang bawat isang Hudyo, ang target nila makabalik sa paradise. Totoo po. Kasi pinalaya sa paradise, kailangan makabalik ka sa paradise. Mindsetting po nila yun. Ganun po talaga kasi dapat ang pananampalataya. Kasi natin, iba-iba naman eh. Okay? So, pagpupunan nyo, kahit yung magnanakaw, ano ang pumapasok sa isip niya? Lord, sama. Ano sagot ang Panginoon? Ngayon pa lang. Saan? Kasama ka na. Saan? Paraiso. Hindi sa Angela Street ha? Hindi rito ha? Ngayon din, pagsasama kita saan? Ano? Sa palagay nyo, tama ba yung pinag-uusapan natin? It's very simple. It's very logical, mga kapatid. Papalik ka rin sa... Ngayon, nakikita natin ang solusyon. Paano ka ngayon makakabalik sa paradise? Patay ka na. Patay ka na. Ito. Yung ulang ito. Hanggang ngayon, mamamatay tayo. Walang isa man sa atin dito matitira. 120 years na nga lang ang ibinigay sa atin. Minsan 30, 40 pala. Patay ka. Paano ka makakabalik? Ano, sa ito, palagi. Hindi po yan mahirap isipin. Makikita lang natin dito yung wisdom na ginamit ng Panginoon Diyos. Ano ang wisdom ng Panginoon Diyos? Kung ang bawat sa atin ay mamamatay na, wala na tayong pag-asang lahat. Amen. Wala na po. So, anong solusyon? Very simple. Anong solusyon? Yes. Very good. Sa kayo, si Eddie ng Magna Cum Laude. Mabuhay ka. Pinatawad na po tayo ng Panginoong Diyos. Oo, pero hindi pa tayo mabubuhay muli. Yung iba na pakayabang sa panahon natin, ano? Pag nandito kayo ay kapari ng Panginoon. Hanggat hindi ka nabubuhay na magmuli, hindi mo pwedeng sabihin niya. Kaya natin ito nasasabi because of faith, pananampalataya. Nananampalataya tayo na ang Panginoon Kristo ano preaching ng gospel? Namatay siya para sa atin. Tama? Ayun ang gospel eh. Siya po ang namatay para sa atin. Kasi yung kamatayan niya, hindi po nagtagal na buhay siyang muli. Yun. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung kayo ay namatay na kasama ko, yun ang baptism. Tama? Yun ang baptism. Ang bautismo naglalarawan ng kamatayan hanggang sa isa yung muling pagbubuhay. Anong sabi ni Paul? Patay na ako, matagal na. Sabi ni Paul, buhay naman siya. Kung ako man ay nabubuhay ngayon, alala niya yan, Galatians, di ba? Hindi na ako nabubuhay sa akin sarili, kundi si Kristo nabubuhay sa akin. Because, tandaan natin mga kapatid, ano man ang gawin natin ngayon, yung katawang niya wala na po silbi. Yung katawang mo wala na silbi. Wala na po.
kung yung katawang walang silbi, ipamumuhay natin nang nangaayon sa kalooban ng Diyos. Tama yung sabi ng Panginoon. Malibang mamatay ang seed, no? Yung seed. Di ba mamamatay tayo? Pagkatapos muli ito, bubunga. Tsaka lang masasabi, pag-asa mo makabalik sa kaharian ng Diyos. Sa kasalukuyan, no? Dito katapos, sa kasalukuyan, meron po mga survey patungkol sa pananampalataya na kalulungkot. Kasi sabi nga, napakarami daw Kristiyano, pero kukunti lang daw po talaga ang ipinamumuhay dito. At ang masakla pa, marami sa mga Kristiyano nadadali pa ng kanilang kapwa Kristiyano. Hanggat hindi po natitigil ang division sa atin bilang Kristiyano, wala pong magagawa tayo. So, kinakailangan natin mag-isip-isip. No? Mag-isip-isip kung tama ba itong ginagawa natin o hindi. Amen. Minsan nalulungkot ako, Kristiyano, panay pa rin ang negosyo. Pinapasukan pa rin ang negosyo ang church. Pinapasukan pa rin ang politika ang church. Kailan tayo titigil? Yan ang reality natin kasi. Ang church, no, ay katawan ng Panginoon sa Kristo yan. Hindi tayo ang ulo, siya yung ulo, tayo lang po yung katawan. Ibig sabihin, siya yung nag-iisip, siya yung nakakakita, siya yung nakaririnig. Nandito lahat sa ulo. Dito lang po tayo sa mukha. Kung ano ang iano ng ulo, siya nagsusukti ng katawan. Ang nangyayari ngayon, yung katawan, ang sinusunod ng isipan. Nagkakaroon ng problema po dyan. At i-discuss naman sa mga susunod na pangyayari. Pero dito makikita ninyo man, na kahit po yan, may kamatayan at may grace, hindi po yan basta-basta. Ulitin ko mga kapatid, hanggang ngayon, ang tao hindi pa rin nagbabago. Ang pagtakbo ng utak mula sa tore ng papel hanggang ngayon. Naghahanap pa rin sila ng mga paraan para sila makadirekta sa Panginoon Diyos. Sino may gawa niyan? Religion po. Hindi lang po Christian religion na may gawa niyan. Pagmasdan niyo yung ibang religion, palagi nila sinasabi, hindi mo na kailangan ng Diyos. Pwede kang dumirekta. Ako nga parang tangan ng araw eh. Inaalam ko ano yung meditation. Paano mag-meditate? Kasi pag nag-meditate ka, lalagpas ka na doon sa ano mo. May time silang ginagamit. So ano gagawin? Mag-isip ka, mag-isip, mga lamig. Bigbitin ka na doon. Pag pumitik na, parang may pumitik. Hindi mabigat pag pumitik. Pag pumitik ka na, kaya palang iba, uupo lang na mag-meditate. Wala na silang gagawin sa buhay nila kung di magano. At pag tinrace yung history, ang dami po palang namatay sa kagaganyan. Bilingin mo, sabi nung isa nagpapatuto, saka may meditate niya, malapit na siya makapasok. Nagpahugay po siya, ano po? Nagpahugay, tapos inano niya yung katawan niya, doon siya nag-meditate. Tapos pinatabunan niya ng lupa. Para patunayan niya na hindi siya kaya anuin ng lupa at papunta sa langit. Patay. Tawag po natin doon, di ba, mga kulto. Sa Pilipinas, napakaraming kulto. Siguro nakita naman yan po. Politics, di ba? Saan? Kung nagtago sa ilalim ng lupa, nahuli rin, may search warrant. Saan makakita likod na Diyos may search warrant? Pagpira. Kaya minsan, kaya nga sabi sa pag-aaral, kakaunti na po ngayon ang naniniwala sa Panginoong Diyos. Ano? Nagbibiroon tayo naman. Pag nasa church ka, mag-i-invite ka wala na atin. Tama? Pero pagdating
kami sa Sumba. Siguro kami. Hindi naman in-invite na doon. Pagkalugahan doon. Hindi naman sila in-invite eh. Pero bakit sila na ano? Ako mahilig sa bike. Sa bike. Manang ko lang. Ang dami na yung nagbabike. I-araw ng Panginoong Diyos. Pwede mo mag-bike ng ano eh. Hindi naman yung in-invite pero bike ng bike. Kumikita kasi nga YouTube sa pagbablog. Ay sabi ko wala na talaga. Yung kapitbahay nyo, pag may handa. Hindi mo may hindi ka. Umate, makikikain. Bakit ganun? Pero pagdating dito, ini-invite mo na nga sa Panginoong Diyos. Wala na nagre-respond. Mga kapatid, magmi-meeting tayo sa linggo, pag-usapan natin ang nangyayari at kung anong gagawin natin sa uling panahon. Amen. Kasi pag hindi na tayo nag-iingat, madadali pa rin tayo. Gusto pala tayo. So sa next Sunday ay 21st year na natin sa God's House of Mission Ministry. At marami tayo dapat ipagpasalamat, no? Marami kasi tayo nalampasan ng mga pagsubok. Hindi kayo, umunti talaga tayo. Pero di bali, walang problema. Marami pa rin tayo, di ba? Ito kayo pito yata eh. Lumpas naman tayo kinuha. Hindi naman kasama ka natin sinuha. Salamat tayo. Tsaka yung mga bata, katulad sila malaking pag-asa. Pero kung naniniwala, makakaroon naman ng, bago magdumating ang huling, makakaroon po kasi ng revival yan. Gusto ko kayo ihanda, paano natin i-handle yung mga gano'n? Kasi sigurado pagdating ng time na yan. Pero kung personal, ayoko na silang makita mga pagbubuha nila mga kapatid. Personal, ayoko na eh. Pero wala tayong magagawa. Pag sila pinabalik dito, kailangan harapin natin sila na matalino. Kung sakali lang naman. Kung hindi naman, hindi okay lang. Maging matalag tayo. Amen. Magkakaroon tayo ng mga iba natin, way ng pagsamba. Binibiro ko lang kayo na bibili tayo ng gano'n. Pero pinaisip sa akin, maganda yun. Yung parang pamilya, ano na lang, di ba? Tapos pag nakapili ng aeroplano na si Pastor, nag-airplane pa tayo. Nag-joke lang ako, pero ginawa na natin yan. Alam niya, 2 beses na tayo nag-travel, nakasama ang mga kapatiran. Ganun talaga subok lang yun. Pero sabi ko, parang maganda yata yun. Na mag-enjoy na tayo, pa? Life is short. Sabi lang sa libutan yun. Pero hindi, magkasayos pa rin po tayo dito. Makikita nyo sa susunod na linggo, bago na rutina, na malalami kayo namin. Sabi lang yun din. Yan. Mag-ayos tayo po. 30% yan. Good news tayo kasi nasikaso na po lahat ni Sister Tin ng ating sa set. Yung iba, hirap na hirap. Pero tayo nakita ko, nag-review ko yung po, updated tayo mga kapatid. So wala tayong problema. Kahit tayo ganito lang, kakaunti lang sa number, pero legit po tayo. Amen? Wala tayong sinasagasang anuman. No? At ako naman bilang pastor, patuloy naman ginagamit, hindi lang sa church, pati sa gobyerno ngayon. Sabi ko, kaya kung minsan natutuwa, dahil nadadagdagan yung kaalaman ko, yung responsibility. Amen? At alam ko marami pang kaluluwang mabubuksan ng isipan. Kaya manatili lang po tayo sa kasalukuyan. Kasalukuyan po ang regalo ng Diyos, may binibigyan na kayo ng mga bahay. Papakuha na ngayon ng bahay. Minumonitor ko yung mga kapatid. Amen? Minumonitor ko, tinitignan ko anong pagpapala ng Panginoon. Kaya kung isang araw, tag-isa tayo helicopter, nakipagtaka din. Ano tayo sige po yun? Maraming bagay pa ang gagawin ng Diyos sa atin. Ang gusto ko lang mga kapatid, maging matatag tayo. So mag-meeting po tayo sa linggo, may tayo sa Salo. Isang press lang, pwede na ito. Kaya tayo niya. At least, makita natin. So, ang i-expect natin ngayon, sana mag-agree kayo o hindi kayo mag-agree. Babaguhin natin yung listahan po ng membership. Kasi marami tayong tatanggalin. For our own protection, mga kapatid. Kasi pag sumabit sila sa labas, at nakasama pa sila sa atin, delikado tayo. Yun ang problema. Ayaw ko rin kung gawin yun. Kaya may nagsulsul sa akin na, basta ito kami, tanggalin mo na kami sa namin ginagawa. Sabi mo sa akin na nga dapat. Tanggalin nyo na hugaw sa listahan. Saka nakakita, sinusunod ka ang pangalan sa listahan ng gamit eh. Kaya naman nagpapatanggal. Sabi ko, hindi ko gagawin yan. Pero napag
isip-isip ko rin, kailangan natin gawin for technical and legal reason, baka magkaroon ng problema, ay madamay pa tayo. Sa kasalukuyan, sila Pastor Hill, kakunti na rin. At sa kasalukuyan, sila po ay nagpapalakas. Anong tawag na? Herbalife. Nakakita ko yun. Nag-negosyo na naman sila Pastor. Ng Herbalife. Ikaw. Kaya nga mag-meeting po tayo sa dito, tatanong ko nga idea nyo, ano po gagawin natin sa mga kapatiran natin. Mag-exercise ngayon. Herbalife. Wala lang naman si Jesus Christ. Alam mo na yung Herbalife natin? Iniinom po yung sa Mexico, kung magkakalaman. Bago siguro mo niya ni Pastor Hill. Sabi ko, grabe. Bilang pastor masakit sa ulo eh. Ngayon, nakakita natin siguro, chikay pa ganyan, nakakaroon tayo ng experience. Well, anyway, dito muna tayo mga kapatid. Tutuloy natin yan at totoo na natin ang pansin yan. At ulitin ko mga kapatid, magkakaroon po tayo ng mga ibang parte ng program. Kung kayo nakikinig noon, this time, tuturuan na kayo mismo ang magpaliwanag para malaman natin kung yung naunawaan na ninyo talaga ang buong kasulatan. Matagal na proseso ito na okay na. Matututunan din niyo. Pasabat ka lang, pagpalain kayo ng Panginoon, sumatin ang kanyang biyaya, ang kanyang mga salita. Tayo lahat, ito na ako muna sa communion.